Isang dampa na yari sa balo-baluktot ng mga sanga ng punong kahoy ang nakatayo sa libis ng isang bundok. May naninirahan ditong mag-anak na Tagalog na pangangaso at pangangahoy ang ikinabubuhay. Ang matanda ay gumagawa ng walis sa pamamagitan ng pagtistis ng dahon ng niyog. Isang dalaga ang naglalagay ng mga itlog ng manok, gulay at dayop sa bilaw. Isang batang lalaki at batang babae ang naglalaro sa tabi sa payat. Putlaing bata at may sugat sa paa. Si Basilio ang batang ito. Natagpuan ng mag-anak si Basilio na sugatan. Walang malay, tao at may 2 buwan na mula nang ito ay kanilang kalingain. Nagpaalam si Basilio sa mag-anak nang tumulong sa kanya, "Gantihan po sana kayo ng Diyos sa inyong kabutihang loob. Ngayong Pasko po sana ay gusto ko sanang umuwi para makita ang aking ina at kapatid. Hindi ka ba lubusang magaling at lubang may kalayuan ng iyong bayan? Hirapan ka pang makauwi sa inyo." Anong matandang lalaki. Ipinaliwanag ni Basilio na taon-taon ay magkakasama silang mag-iina kung Pasko kung kaya't kailangan niyang makauwi. Tiyak na naghihirap ang kalooban ng aking ina sa paghahanap sa akin. Kayo po ay maraming anak, subalit kami 2 lamang ng magkapatid. Pinayagan na rin siya ng matandang lalaki. Pabaw ng basbas at pinapindang na usa. "Babalik po ako dito at ipagsasama ko ang aking kapatid," ani Basilio. Mabilis na umalis si Basilio, bagamat may tali sa paa at paika-ika kung maglakad. Samantala, ang bayan ng San Diego ay malungkot at niwalang nakasabit na parol sa bintana ng mga bahay. Ang mga tao ay nangangatog sa ginaw at lamig bunga ng hanging amihan na nagmula sa hilaga. Hindi katulad ng nakaraang Pasko na masayang-masaya ang mga tao, ngayon ay napakalungkot ng bayan. Maging ang bahay ni Basilio ay niwalang kasigla-sigla. Kausap ni Kapitan si Don Filipino na napawalang sala habang sa bintana ay nakasungaw sina Sinang, ang pinsan nitong si Victoria at si Iday. "Maserte kayo at napawalang sala kayo. Ang pinsala ninyo ang sunugin lamang ang iyong mga aklat, samantalang iba nating kababayan ay higit na tinamong pinsala." Nabigla ang mga ito nang makita si Sisa. Hindi ba't nasa bahay siya ng isang manggagamot? Magaling na ba siya? Mapait na mapangiti sa Kapitan Basilio. Natatakot ang manggagamot na pagbintang ang kaibigan ni Crisostomo, kaya pinaalis sa kanyang nanay si Sisa. Sa gubat na siya nakatira ngayon. "Kailangan nga ba ang kasal ni Maria Clara?" tanong ni Inday kay Sinang. "Hindi ko alam. May sulat akong natanggap pero ayokong basahin dahil natatakot ako sa pwede kong malaman. Naawa ko kay Crisostomo. Ang sabi kong hindi kay Linares ay malamang nabitay si Kapitan Tiago. Anong kaya ang gagawin ni Maria Clara?" Samantala nakauwi na ang bahay si Basilio at dinatnan yung sira-sira na at wala na ang ina. Sa pagtanong ay nalaman niya ang sinapit ng babae na ito ay nabaliw sa paghahanap sa kanilang magkapatid. Paika-ikang pinuntahan ni Basilio ang bahay ni Alperes sapagkat naroon ang kanyang inang si Sisa na pakanta. Kaya inutusan ng babaeng nasa bintana ang Guardia Sibil na papanhikin si Sisa, subalit kumaripas ito ng takbo nang makita ang mga bantay. Hinabol si Basilio ang ina pero binato siya ng isang babaeng nasa daan. Tinamaan ng bato si Basilio pero hindi ito tumigil sa pagsunod sa ina. "Nanay!" sigaw ni Basilio. Lalo namang natatakbo si Sisa nang marinig si Basilio. "Ako si Basilio." "Nanay!" Nagsuot sa gubat si Sisa at sumunod pa rin si Basilio hanggang doon. Makailang ulit na nadapa at bumangon si Basilio pero hindi pa rin siya tumigil sa pagsunod sa ina. Narating nila ang libingan ng matandang Kastila na nasa tabi ng punong balete. May pinuntuhan ito na pilit binuksan ni Basilio. Lumangit-ngit ang sanga at napansin ito ni Sisa. Anyong tatakas muli si Sisa subalit napahitulog na si Basilio. Nagawa pang yakapin at halikan ni Basilio si Sisa. Tigmak ng dugo ang noo ni Basilio at nawala ng malay. Tao pinagmasdan ni Sisa ang muka ng bata at
natigilan siya nang makilala ito. Napasigaw si Sisa at nagbalik ang alaala. Hinigkan at niyakap ng mahigpit ni Sisa ang anak hanggang napaglugmok na rin ito. Nagbalik ang ulirat si Basilio at nakita ang inang pinawaan ng malay. Kumuha si Basilio ng tubig at winisikan sa mukha ang ina. Dinikit niya ang tainga sa dibdib nito hanggang sa sinakmal ng matinding pagkasidak si Basilio. Patay na ang kanyang ina. Buong higbit niyang niyakap ang malamig na bangkay ni Sisa saka siya umiyak ng malakas. "Nanay!" Pag-angat ng ulo ni Basilio. Isang lalaking may sugat ang kanyang namataan. Si Elias ang lalaking sugatan. "Sino ang babaeng iyan?" "Siya po ang aking ina. Nasugatan ako at may 2 araw na akong hindi kumakain o umiinom man lang." "Pakinggan mo ang aking sasabihin. Hindi magtatagal at mamamatay na rin ako. Sunugin mo ang aming bangkay ng iyong ina. Kung walang dadating na sino man, hukayin mo ang mga gintong binaon ko. Ariin mong iyo at gamitin sa pag-aaral." Tumugon si Basilio sa pinag-utos ni Elias. Humarap sa silangan si Elias at nagwika, "Mamatay akong hindi ko man lamang nasilyan ang bukang liwayway ng aking inang bayan. Kayo nang mapalad na makakita, batiin ninyo siya at huwag kalimutan ang mga nalugmok sa dilim na gabi." Pagtingala sa langit ay kumibot pa ang mga lahi na tila nananalangin hanggang sa unting-unting nabuwal sa lupa si Elias. Nasaksiyan ng mga tao sa San Diego ang isang malaking siga na nagmula sa kagubatan. Ayon ka Manang Rofa na hindi raw marunong manghilin sa araw ng kapanganakan ni Jesus ang taong gumawa niyon. Talasalitaan. Number 1. Pagtistis o paghiwa o pagputol. Number 2. Nakapanungaw, nakasilip. Number 3. Napalugmok, napaupo sa lungkot o pagod. Number 4. Nangangatog, nanginginig. Number 5. Tigmak, batang basa.